Nasunog ang vulcanizing shop na ito sa Kamalig, Albay. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang shop at sa mga nakatambak na gulong. Ayon sa BFP, posibleng problema sa electrical wiring ang pinagmulan ng apoy. Walang naitalang nasaktan. Isa na namang pulis na sangkot sa away trapiko ang nakuhanan ng video. Ang pulis may hawak pang baril habang iniipit ang nakaalitang rider. Ang rider meron din umanong baril at nagpakilala namang retiradong sundalo. May report si John Consulta. Pinangibabawan ng lalaking ito ang isang rider sa gitna ng kalsada sa Makati City gamit ang kanyang binti at tuhod. Inipit ng lalaki ang rider. Hawak ng lalaki ang isang baril habang tila may kinukuha sa tagiliran ang nakahigang kaalitan. Ayon sa Pasay Police, tauhan nila ang lalaking nakapati, si Police Staff Sergeant Marson Dulipas. Papasok siya sa trabaho nang makagitgitan ang rider na may dala umanong baril. Habang kinokonfront, nag-dirty finger pa ito at minura siya. Akmang bubunutan siya ng baril. Kaya ang ginawa ng pulis natin, may presence of mind. Di nakma yung kamay nito at nagpambuno na sila. Inalis muna sa pwesto si Dulipas at inilipat sa Admin Holding Unit ng Pasay City Police habang iniimbestigahan ng Makati Police ang kanyang salaysay. Kung totoo rin yung sinabi niya, nakita niya ang baril in plain view, it's the duty of police officer talaga, lalo pag nakasibilyan tapos may baril. So once na may nakita, ang automatic na dyan is check-in kung anong authority talaga to possess firearms. Kinilala ang rider na si Angelito Renzo na nagpakita ng ID na isa siyang retired Army Intelligence personnel habang nasa Makati Police Substation 3. Nagpaalam siyang uuwi ng bahay para kunin ang mga dokumento ng bitbit niyang baril, bagay na pinagbigyan ng mga polis. Tanggal sa pwesto ang commander ng Makati City Police Substation 3 at kanilang desk officer. Sila po ay papailan po ng administrative charges. Yung desk officer po for negligence dahil hinayaan niya pong umuwi. At dito naman po si Captain Mabait para po sa command responsibility. Kung pinakita yung mga documentation ng kanyang baril at saka yung identity niya, pero yun nga, nakita natin isang ID lang na di ko lang maalala, parang it's not convincing for me. Ang Philippine Army sinabing hindi nila naging tauhan si Renzo. Usually kahit po nag-retire yan, meron po kaming records na pwede namin ma-validate po. Ibig sabihin po, peke po yung identity o yung pinapakitang ID. And we do not condone such actions. Makikipagtulungan daw ang Army sa investigasyon ng pulisya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Dulipas at Renzo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpabaha at nagdulot ng pagguho ng lupa ang habagat at bagyong Goring na naging super typhoon uli bago lumabas ng PAR. May report si Joseph Morong. Sa gitna ng baha sa Negros Occidental, sumakay na sa lumang refrigerator ang ilang staff ng Bago City Hospital. Tulong-tulong ang staff sa paglilinis ng binhang ospital na isa sa ilalim sa infectious control at disinfection. Sa Iloilo City, nanalasa naman ang isang buhawi sa gitna ng pag-ulan. 2 ang nasugatan. Nawasak ang bubong ng 2 establishmento at nabagsakan ng mga bubong ang ilang sasakyan. Wala, yung mga bata pa sumusugod pa! Tinangkantawirin ng mga estudyante ang ramaragasang baha sa Olongapo City. Uy, wag na kayong sumugod! Napigilan naman sila ng mga residente at tricycle driver at nasa ligtas ng kalagayan. Ayon sa Olongapo City Information Office, binaha ang Olongapo City matapos bumaba mula sa bundok ang tubig. Sa lakas ng hangin at ulan sa Talavera Nueva Ecija, nag-zero visibility sa Maharlika Highway. Napilitan ng ilang motorista na huminto sa gilid ng kalsada. Sa Bagak, Bataan, nagka-landslide sa barangay Saysayin. Isang van ang nagtangkang dumaan pero di nakausad dahil sa lambot ng lupa. Kabi-kabilang landslide din ang naranasan sa Ifugao at Apayao. Sa Mountain Province, puspusan ang clearing operations sa gumuhong bato at lupa sa Baguio Bontoc Road. Sa Kawayan, Ilocos Sur, malapit ng lamunin ng umapaw na ilog ang ilang bahay sa Sitio Karukudan. Iniutos na ng LGU ang preemptive evacuation. Sa ilang bayan sa Cagayan, lalo pang lumalim ang baha. 21 barangay ang wala pa ring kuryente. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang pasok sa ilang lugar bukas, August 31, dahil sa epekto ng bagyong Goring.
Walang pasok mula preschool hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City at sa mga bayan ng Atok, Tuba, La Trinidad, Tublay at Itogon sa probinsya ng Benguet. Suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Apari at Claveria sa Cagayan. Gayon din sa buong probinsya ng Abra. Ang update sa Super Typhoon Guring at sa isa pang binabantayang bagyo, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Maraming salamat, Ato. Mga kapuso, ayon po sa Pag-asa, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Guring pero patuloy po nitong hahatakin o palalakasin yung hanging habagat. Samantalang isa pang binabantayang bagyo, posibleng pumasok po yan sa ating PAR anumang oras ngayong gabi at tatawagin naman natin yan sa kanyang local name bilang Bagyong Hana. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at yung nakalabas sa Bagyong Guring pa rin at pati na rin yung hinahatak nitong hanging habagat ang magpapaulan sa ilang lugar. Sa datos ng Metra Weather, bukas po malaking bahagi ng Luzon ang uulanin. Inaasahan po natin lalong-lalo na po yan sa hapon. Meron po dito yan sa Ilocos Region, ganun din sa western section ng Central at ng Southern Luzon. May heavy to intense rains kaya maging handa sa posibleng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Sa Visayas at Mindanao naman, may mga pag-ulan din dito yan sa Panay Island, pati na rin sa Negros Provinces, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular na sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ganun din sa ilang bahagi ng Caraga at ng Davao. Habang dito naman sa Metro Manila, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan bukas at posibleng malawakan yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya para sa mga estudyante at guro na may pasok bukas, huwag pong kakalimutang magbit-bit ng inyong payong. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Balik eskwela, balik lansangan na rin ang maraming estudyante. Pero gaano nga ba kaligtas ang ating mga daan para sa kanila? Sa Laguna, isang estudyante ang nabundol ng jeep habang papasok sa eskwela. May report si Dano Tingkungko. Kuha ito sa pedestrian lane sa Barangay Canlalay sa Binyan, Laguna. Pasado alas 7 kaninang umaga, papasok ang estudyanteng ito nang biglang mabangga siya ng pampasaherong jeep. Sa lakas ng pagkakabangga, tumama ang ulo ng estudyante sa hood. Sa kabila ng nangyari, nakatayo pa ang estudyante at tumabi sa gilid ng jeep. Agad din siyang isinugod sa ospital ng barangay. Kalaunay nagkaayos ang driver ng jeep at pamilya ng estudyante na ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan. Sa datos ng GMA News Research mula sa Department of Health, pumapangalawa sa mga nangungunang sanhi ng pediatric injury o sugat sa mga menor de edad ang vehicular accidents. Ayon sa mga nakausap nating mga magulang sa Justice Cecilia Muñoz Palma Elementary School sa Payatas Road, Quezon City, malaking bagay ang mga otoridad sa pagsigurong ligtas na makakatawid ang mga estudyante at kanilang mga sundo. Mabilis po kasi yung truck, tapos nakakatakot po siya bigla kasi dire-diretso po yung sasakyan. Lagi ko sinasabi sa kanya, pag may matanda, magsabi lang siya na gusto niyan tumawid, wag yung basta-basta. Ayon sa Road Policy Center ng Imagine Law, ngayong nagbalik ang face-to-face classes, kapansin-pansing mas maraming mga bata o estudyante kasabay ng mga motorista at mas maraming mga motorsiklo. Dapat daw sa ganitong sitwasyon, i-update ang speed limit sa mas mababang level. For instance, in the case of motorcycles, because of their ability to maneuver small spaces, they can achieve high speeds. The faster that you're able to drive a motor vehicle, the higher the likelihood that you will be involved in a road crash. Bukod sa pagpapatupad ng mas mababang speed limit, dapat din daw mag-invest ang gobyerno sa mas maraming enforcer at mga kagamitan tulad ng speed cameras at breathalyzer. Nauna nang sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na bahagi ng pagsulong ng MMDA na mga mas ligtas na lansangan ang paglunsad ng mga motorcycle safety training course. Kasama rito ang orientation sa mga batas trapiko at mga batas kaugnay sa motorcycle safety. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inalmahan ng ilang mambabatas ang paglusot sa komite sa Kamara ng budget ng Office of the Vice President nang walang tanong-tanong. Agad nagmosyon si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos na tapusin na ang pagtalakay sa budget ng OVP.
Tumutol dito ang Makabayan Bloc, pero 21 kongresista ang pumabor sa motion. Kinwestiyon ng Makabayan Bloc ang 500 million pesos na confidential fund na nakapaloob sa panukalang budget ng OVP para sa susunod na taon. Nais din nilang magpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung paano ginastos ang 125 million pesos na confidential fund noong 2022. In line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have Madam a motion, Chair. duly seconded. We have a motion, duly seconded, for the termination of the budget of the presentation of the Office of the Vice President. Madam Chair. We have a motion. Hindi po tayo pumapayag sa ganitong proceedings. Sino-shortcut po natin ang maanomalyang paggamit ng pondo ng Office of the Vice President in violation. Sa isang statement, giniit ni Duterte na walang naging irregular o hindi otorisado sa paggamit ng confidential fund. Naisumite na raw sa mga kaukulang ahensya ang itinakdang liquidation at accomplishment reports ng OVP. Kinikayat ng BC ang Makabayan Bloc na itigil na ang pag-alipusta sa OVP ukol sa 2022 confidential funds dahil wala umano silang impormasyon na magpapatunay na mali ang paggamit nito. Black and white, rewear and refresh. Ang tema ng Vogue Philippines Gala Night na dinaluhan ng mga kilalang personalidad. Kabilang ang ilang kapuso at sparkle stars. Dapper in a black velvet suit si Alden Richards. Stunning in her white Tony Matiszewski dress naman si Bea Alonzo. Naka-suit naman si Miss Universe Philippines Michelle Dina, staple raw in her wardrobe. Habang suot ni Jasmine Curtis Smith ang isang 10-year-old gown. Present din sa event ang ilang real-life couple, gaya ni Gabi Garcia at Khalil Ramos, Ruru Madrid at Bianca Umali, Mavi Legaspi at Kailin Alcantara at Mikey Quintos at Paul Salas. Glammed up din for the event ang Philam influencer Bretman Rock at ang South Korean rapper B.I. Pati na ang It's Showtime hosts na sina Ann Curtis at Vice Ganda. Kinilala bilang Best TV News Program host si Ato Maraulio sa 11th People Management Association of the Philippines Makatao Awards for Media Excellence. Para yan sa ating programang State of the Nation. Posthumous awardee naman ng veteran TV and radio journalist na si Mike Enriquez. Hinirang siyang Hall of Famer ng Makatao Awards. Binigyang pugay rin ang kanyang mga ambag sa broadcast industry sa loob ng mahigit 50 taon. Maraming salamat po muli sa PMAP Makataon Awards sa pagkilala sa akin bilang Best TV News Program host. Ibinabahagi ko po ang parangal na ito sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa State of the Nation. Thank you po ulit. Apat ng warehouse sa Bocaue at Balagtas, Bulacan, ni-raid at ipinasara ng Bureau of Customs. Bukod sa pag-iimbak umano ng mahigit 400 milyong pisong halaga ng bigas, nasabat din sa bodega ang sako-sakong palay na inaagiw na. Pinagpapaliwanag na ang mga warehouse manager na itinangging may illegal silang ginagawa. Police Brigadier General Nicolas Torre III nag-resign bilang director ng Quezon City Police District. Binatiko si Torre matapos katabi niyang humarap sa media ang dating pulis na nag-viral ng maglabas at magkasa ng baril sa nakagiri ang siklista. Ayon kay Torre, nais niyang patunayan na wala siyang pinagtatakpan at gusto niyang lumabas ang katotohanan. Epektibo bukas ang resignation ni Torre, pero pag-aaralan pa ito ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang mga kilalang personalidad, kundi pati mga ordinaryong mamamayan nagbigay pugay sa veteran journalist na si Mike Enriquez. Bukod sa kanyang kontribusyon sa broadcast industry, inalala rin ang mga prinsipyong kanyang itinaguyon. May report si Mark Salazar. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Sa kanyang mahigit 50 taong karera sa broadcasting, 5 minutes to airtime. 5, 4, 3, 2.
Huwag natin tatantanan. Hindi matatawaran ang iniwang tatak ng nag-iisang Mike Enriquez. Kaya naman mula sa mga pinakamakapangyarihan hanggang sa ordinaryong mamamayan, bumuhos ang pakikiramay sa pagpanaw ni Mike. Si Pangulong Bongbong Marcos tinawag si Mike na haligi ng broadcasting industry ng bansa, na inilaan ang buhay sa paghahatid ng balitang walang kinikilingan. Maging ang Kongreso, inilarawan siya bilang kampyon ng mga api at inaabuso. Nagpaabot din ng pakikiramay ang ilan pa mga mambabatas na kinilala ang kontribusyon ni Mike. Maging ang kanyang minamahal na De La Salle University kung saan siya nagtapos, inalala rin ang kanyang dedikasyon sa paghahatid ng serbisyong totoo. Pati na rin ang community ng De La Salle Philippines na sama-samang binalikan ang mga prinsipyong kanyang itinaguyod at hindi malilimutang tatak na iniwan niya sa puso ng kanyang kapwa Lasallians. Sa social media, bumahari ng pakikiramay ng mga manunood na kinalakihan na ang kanyang pagbabalita mula sa radyo hanggang sa TV. Marami ang mamimiss daw ang kanyang unique na boses at paraan ng pagbabalita. Sabi nila, naging bahagi na si Mike ng kanilang almusal at hapunan. Ang ilan sinabing parang nawalan daw sila ng isang kaanak, lalo't gabi-gabi siyang napapanood sa telebisyon. Ang kanyang star sa Eastwood Walk of Fame sa Quezon City, inalayan din ng bulaklak. Meron ding fans na dumalaw upang magbigay respeto sa kanilang idolo. Ang ilang fans nagbalik tanaw naman sa kanyang makulay na buhay gamit ang kani-kanilang sining. May mga nag-recreate ng kanyang "di namin kayo tatantanan" post. Ganun din ang kanyang "excuse me po". May ilan din na ginawang inspirasyon ang linya ni Mike na nag-viral nung nakaraang taon na tila ba nagkaroon ng panibagong kahulugan sa kanyang pamamaalam. Mga kapuso, uuwi na po ako. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkakaroon ng public viewing ang burol ni Mike Enriquez sa Sabado, September 2. Ang kanyang labi ay ilalagak sa Christ the King Parish, Green Meadows sa Quezon City. Bubuksan sa publiko ang lamay mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Sabado. Imbes na mga bulaklak, maaaring mag-donate ang mga nakikiramay sa GMA Kapuso Foundation. At yan ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.